Napakayaman po ng ating banal na ebanghelyo. At ito po ay pwede nating gamitin bilang gabay sa ating buhay. Gusto ba nating magtagumpay sa buhay? Gusto ba natin na tayo ay mamunga ng sagana? Ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging mga Pilipino. Tinuturuan po tayo ng banal na pagbasa kung paano magbubunga ng sagana. Paano po ba ang magtagumpay? At inilarawan po ito sa pamagitan ng punong ubas. Na so long as the branches are united with the vine, sa puno, saka lamang ito magkakameron ng buhay. Tayo po ang mga sanga. Si Jesus ang ating puno. Kapag tayo nakakabit kay Jesus, anumang bagyo ay makakayanan natin. We must have a special relationship with Christ. Sapagat kapag tayo po'y nakakabit kay Jesus, anumang bagyong dumating sa buhay natin ay makakayanan natin. Tingnan po natin ang istorya ng mga santo. Dumaan sila sa napakaraming mga paghihirap, pero nakayanan po nila ang lahat sapagat sila'y kalapit ng Panginoon. Sa panahon po ng pandemya, subukan po nyo, kumapit kayo sa Panginoon. Dumikit kayo ng dumikit sa Panginoon. Pag hindi po, mararanasan ninyo ang bunga ng inyong pakikipagkaisa kay Jesus. Mas matibay na pananampalataya, buhay na pag-asa. Dumating man ang bagyo ay makakayanan natin sapagkat makakakuha tayo ng lakas. So long as we are united with Jesus, we can experience victory and triumph. Even sadness will be torn into joy. Even defeat will be torn into victory. Even Good Friday will be torn to Easter Sunday. Alam po nyo, ang iron will always have the characteristic of a magnet. So long as it is attached to the magnet. Pagdikitin po ninyo ang iron at magnet. Pag hindi kumapit yung iron doon sa magnet, subukan po ninyong tanggalin yung magnet, wala na pong kapangyarihang dumikit yung iron. But so long as the magnet or the iron is in contact with the magnet, it has the quality of a magnet. Same with us. So long as we are connected with Jesus, we have the quality of Jesus. We have the love of Jesus. We have the faith in Jesus. We have the peace of Jesus. Nagigita yung kamukha ni Jesus. Kamukha ang ugali. Kamukha ang salita at mga gawa. Kaya alam po ba ninyo kung bakit minsan hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga pandemyang ating nararanasan? Para lalo tayong dumikit sa Kanya. Kasi ang layo-layo natin sa Kanya nitong mga nakaraan. Nung marami pa tayong pera, puro tayo party. Nung marami pa tayong kalayaang mag-travel, travel tayo ng travel. Nakalimutan nating magdasal. Nakalimutan nating may Diyos. Nung tayo ay nagkakasakit na, saka lang tayo natutong tumawag, Diyos ko, tulungan mo kami. Pero habang nagsasaya ka, habang ikaw ay maraming pera, habang ikaw ay malayang nakakaikot sa buong mundo, naalala mo ba ang Diyos?
Naalaala mo bang magpasalamat sa Diyos? Naalaala mo bang magpuri sa Diyos? Sometimes I question God why He allows even the church to be closed for a while. Why? So that people might hunger for the presence of Jesus. That we hunger for Him. We hunger for His love. So that again, we invite God to be at the pedestal of our life. Hindi na pera, kapangyarihan, material na bagay, kundi siya. Ngayong nawala na sa atin ang maraming bagay, tayo'y kanyang pinadidikit sa kanya. Pinalalapit niya tayo sa kanya upang higit natin siyang makilala. Upang pahalagahan natin yung pinahahalagahan ng Diyos. Upang maramdaman natin ang dakila niyang pag-ibig. Mga kapatid, that special bonding that we have now with Jesus, as explained by the branches and the vine, is now the invitation of the Lord for all of us, that we must have that intimate adherence, not only to the Word of God, but adherence to the very person of Jesus Christ, na higit natin siyang makilala, higit natin siyang pahalagahan. Siya na ating muog, siya na ating tagapagligtas, siya na ating dakilang manggagamot. This pandemic is a special challenge for us to improve, to strengthen, to deepen our relationship with Him. Dobleng kapit kay Lord. Kapag tayo'y nakakapit sa Kanya, anumang bagyo ay makakaya natin. Sapagat alam nating hindi niya tayo pababayaan. For those whom He loves, He allows the necessary pain. The necessary pain that we have, so that we can be awakened in our faith. Magising ang ating pananampalataya para tayo mapalapit sa Diyos. Para hindi nating Diyosin ang pera. Para hindi nating Diyosin ang posisyon natin sa lipunan o sa trabaho. Para hindi natin Diyosin ang material na bagay. Kundi let us bring back the God of history, the God of universe, into our heart, into our life, into the pedestal of our life. That special bonding that we can have with Jesus can only be experienced on the cross. That is why we have crosses to bear. That is why we have this pandemic. So that it will remind us the only link, the only intimate bonding with Jesus is in the cross. Walang ibang pamamaraan para tayo mapalapit kay Jesus, kundi ang krus.
Ang krus na nararanasan natin, ang krus ng pandemya, ang krus ng kamatayan, ang krus na walang hanap buhay, only for us to realize Jesus is the pearl of great price. Siya ang tunay na yaman ng ating puso at yaman ng ating buhay. Napakayaman ng banal na ebanghelyo. At muli tayong inaanyayahan na tingnan ng sarili nating buhay. Katulad tayo ng mga sanga na pinungpungusan ng Panginoon. Tinatanggalan ng mga bagay na hindi na natin kailangan. Mga dahong lanta, mga dahong tuyot, mga dahong nabubulok, mga dahong wala ng kasaysayan. Sometimes God allows us to experience pruning. Katulad tayo ng mga ubas na pinuprune ni Lord so that the new branches will emerge. New life, new relationship, new hope, new community will emerge. Pruning means suffering. Yes, it is painful to be pruned, but it is the way for us to grow, to mature in faith. Doon lamang po tayo magbubunga ng sagana kapag tayo napungusan, natabasan. Alin ba tinanggal ni Lord sa atin? Marami. Tinanggalan tayo ng pera. Tinanggalan tayo ng hanap buhay. Tinanggalan tayo ng kalayaan. That's one way of pruning us. Pero no, ang natira, the basic, life, pamilya, pananampalataya. Life is the greatest gift God has given us. Itinira ng Panginoon yung mga basic sa buhay natin para lumabas the best in us. Katulad ng mga dahon na nalalanta na tinanggal lang ng Panginoon para meron siyang ibalik na mas maganda. Mas malalabay, mas matatabang dahon ang lalabas. New branches, new vine. I consider community pantry as a new form of living. Kailan lang ba ito lumabas? Nung tayo na-prune na? Nang wala nang makain ng mga tao, saka natutong magbigay ang tao. Beautiful. Naiiyak po ako habang pinapanood sa telebisyon na ang mga tao will go on their way to reach out for people. Na kahit na nga yung mga walang-wala, nagbibigay. Kumuha lang sang-ayon sa inyong pangangailangan. Magbigay ng kaya mo. This is the picture of the early church. Where there is unity, where there is sharing. Bahagi ng pruning. Umuusbong na parang kabuti ang kabutihang puso. Umuusbong na parang kabuti ang pagmamahalan. So that we can say in the Philippines, see how they love one another. See how they support one another. Mga kabatid, panahon po ng pandemya ay panahon ng pagtutulungan. Ako po'y nananawagan sa bayan ng Lokban, tama na po ang sobrang politikahan. Ayoko na po magsalita, pero
Kawawa po naman ang bayan. Pakisuyo na po. Ayusin ninyo ang dapat nyong ayusin. Ayoko na magsalita kung anong pangalan, kung sino. Alam na ninyo. Ayusin ninyo at gamitin ninyong pwesto ninyo para ang bayan ang mapaglikuran, hindi sariling kapakanan. Kakahiya kayo. Di na kayo nakahiya. Sa panahon ng pandemya, away lang kayo ng away. This is the time to unite. Hindi ba naintindihan? Tayo'y dinadalisa ng Panginoon. We are in a process of being purified. At ngayon, sarili pa rin ninyo ang inyong iniisip. My God! Kailan kayo magbabago? Parang awa na po, magsundo na kayong dalawa. Ha? Kung pwede lamang po, huwag niyong idamay ang aming sariling bayan. We are peaceful, loving people here in Lokban. Pero mga namamahala, walang ginawa kundi mag-away sa Facebook. Tigilan na po ninyo yan. Pag ako'y nagsalita, sasabihin na naman nyo, pakialamero ko. Wala na akong pakialam sa inyo. Being the prophet of God, I say what I want to say. Tamaan na ninyo yung mga pag-aaway na yan, please. Go back to the service. Hindi nyo naintindihan? Ngayon ay panahon ng pagkakaisa. Hindi nyo naintindihan na tayo dinadalisay na ng Panginoon? Away pa rin kayo ng away. Dapat ngayon bati-bati ang lahat ng tao. Dapat ang tao nagtutulungan. O ngayon, magagalit na naman kayo sa akin. I'm just doing my job here. Mga kapatid, nakakalungkot. Maraming mga bahagi ng Pilipinas nagkakaisa-isa, nagtutulungan. Dito sa bayan ng Lokban, nag-aaway. Tama na. Gusto po natin na tayo ay magtagumpay. Number 1, magdasal kayong dalawa. Kayong dalawang nag-aaway. Hindi na kayo siguro nagdadasal. Magdasal kayo para you will find forgiveness in your heart. If you are connected with Jesus, you deliver goods. If you are connected with Jesus, then makikita sa inyong bunga. At ano ang bunga? Pagmamahal. Hindi pag-aaway. Pagpapatawad, kapayapaan, at tunay na paglilingkod. Kapatid, gusto po natin na tayo magtagumpay sa buhay. Kailangan nating maging handang mapungusan. We must be ready to experience purification. Every now and then, pruning. Be ready to be pruned so that the best harvest can come out. Gusto ninyo na maging mabunga, maging matagumpay, then learn to sacrifice. Huwag sarili lagi ang iniisip. Magpakasakit, magpasa ng krus. Alam niyo sa basketball, hindi po sapat na ikaw magaling mag-dribble. Hindi sapat na ikaw ay umiwas sa foul. Kailangang makashoot ka. Kailangang makapag-produce ka ng points para manalo. Ang tanim, ganun din. Hindi basta itinatanim para tumubo. Hindi lang para tumubo. Para magbunga. Kaya kapatid, ganyan din ang pananampalataya natin. Hindi natin tinanggap ang pananampalataya natin para lamang sundin yung
wag mong gawin yan. Religion is not just a prohibition of no, but it is a prescription of what to do. Love, forgiveness, peace. At dapat makita sa atin ang bunga ng ating pagiging Kristiyano sa ating salita, sa ating mga gawa. Nakakaadwa na kayo. Magbago na tayong lahat. At magagawa lamang natin po ito kung tayo nakakapit kay Jesus na nagsasabi, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin, ako sa Kanya, magbubunga ng sagana." Amen.